ang bakbakang Sendo at Ricardo ay magpapatuloy na. Nung nakaraang chapter ay naisip ni Ricardo ang sinabi ni Bill na gamitin na niya ang baril. Habang patuloy pa rin ang opensa ni Sendo, ay may figura ng bala ang ibinaril sa ibaba ng panel. Hajime no Ippo, Chapter 1500, Impact. Isang matinding kanan ang pinakawalan ni Ricardo na nagpaatras sa ulo ni Sendo. Sa sobrang lakas ng suntok ay talsikan ang dugo sa ring, isang suntok na sobrang bilis at lakas na kahit napansin ni Sendo ay hindi niya na-block o naiwasan. Bagsak si Sendo sa canvas at natahimik ang buong arena sa nangyari. Pumagitna agad ang ref at sinenyasan si Ricardo na magtungo sa neutral corner. Hindi makapaniwala ang mga manonood, si Date ay nabigla at si Takamura naman ay napabuka ang bibig. Ganon din ang reaksyon nila Ippo kasama ang crowd. Ang buong arena na todo ang suporta para kay Sendo ay biglang natahimik. Bagsak siya, sigaw ng lead commentator. Ito daw ang unang pagkakataon na ipinakita ng champion ang kanyang kanan sa laban. At sa isang iglap, bagsak ang tigre sa ring. Mukhang malaki ang pinsalang natamo ni Sendo at hindi siya gumagalaw, nagsimula ng magbilang ang referee. Ang sniper shot na yon ang nagpatahimik sa buong lugar, wika ng lead commentator. Nakakabingi ang katahimikan sa arena habang nasa neutral corner, nakatingin lang si Ricardo kay Sendo habang nagbibilang ang ref. Nagmamasid pa rin si Ricardo sa neutral corner, 1, 2, 3 wika ng ref. Habang nagaganap ang bilang ay parabang nanginginig ng kaunti ang mga braso ni Ricardo. Nabanggit ng ibang manonood na napabagsak siya ng ganun lang. Ito rin ang nabanggit ni Takamura sa may ringside. Nabanggit ni Ippo na, so ibig sabihin noong first round ay, pero bago ito natapos magsalita, ay sinabi ni Miyata na ginamit niya lang ito para sukatin ang distansya at timing. Hindi rin makapaniwala si Mari sa nangyari, lalo na si Ippo. Sa isip niya, maski ang kagaya ni Sendo ay hindi mapigilan si Ricardo kahit 5 minuto lamang. Nasa pang-5 bilang na ang ref at nasa canvas pa rin si Sendo at hindi gumagalaw. Nababahala na ang mga manonood dahil nasa 6 na bilang na at hindi pa rin ito bumabangon. Imposible, sigaw ng crowd. Hindi sila papayag na matatapos lang ito ng ganito kadali. Nag-aalala na ang karamihan. Hanggang umabot na sa pang-7 bilang, unti-unting bumabangon ang tigre sa canvas. Nakamasid pa rin si Ricardo sa neutral corner habang sinusuri ng ref si Sendo. Mukhang malaki ang pinsala nito pero handa pa ring lumaban. Sa pang-8 bilang ay nakabalik na sa fighting pose si Sendo at sinabing, "Huwag ka na magbilang, kaya ko pang magpatuloy." Naalala ni Sendo, pinapanood siya ng kanyang lola sa ospital at sinabi sa ref na, "Nag-aabang si lola sa akin. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito." Nabuhayan ng kaunti ang mga manonood dahil nag-aapoy pa rin si Sendo kahit na down kanina. Bumalik ang kumpiyansa ng mga manonood. May ilang nagsasabing, "Siyempre hindi yan matatapos ng ganun kadali, wala lang sa kanya ang down na yun." At sinimulan na ulit ng ref ang laban. Sumugod kaagad ang challenger pagkasenyas ng ref. Hindi ba siya nakatamo ng pinsala sa down na yon? Tanong ng lead commentator. "Gunggong, wika ni Miyata. Tansyahin mo muna ang pinsalang natanggap mo at ang hula niya ay wala siyang planong magpahinga kahit kaunti. Pero para sa kanya, baka mas makakabuting makalapit imbis na dumistansya." Patuloy pa rin ang opensa ni Sendo kahit na down kanina. At ayaw magsayang ng kahit kaunting oras para makarecover. Nabanggit ni Date na wag sumugod sa medium range, dapat pwersahin niya ang isang punch-out. Naalala ulit ni Sendo ang lola niya habang nasa opensa, "Naghihintay siya sa akin." Mukhang nakakagalaw naman siya ng maayos, baka hindi masyadong malalim ang pinsala niya, wika ng ibang manonood. Ang karamihan ay nagbibigay pa rin sa kanya ng suporta. Pero isang kaliwang jab ulit ang binato ng champion. Nagkomento ulit ang mga manonood, yung pitik na jab ulit. Walang puwersa ang mga yan, pero kahit nakakatamo ng suntok si Sendo,
ay patuloy pa rin ang opensa nito. Iniisip ang belt na ibibigay sa kanyang lola kapag naipanalo niya ito. Isang matinding kaliwa mula sa challenger na tumama sa guard ng champion. Kita pa rin ang lakas sa mga suntok ni Sendo na papaatras ang champion kahit nagtatago sa kanyang solidong depensa. Magaling! I-knockout mo siya! Isa lang! Ito ang mga sinisigaw ng mga manonood para kay Sendo. Nabanggit ni Ipo na may perpektong pangunawa si Ricardo sa timing at distansya. Nakita mo naman, rebat ni Miyata. Ginagamit niya yung kaliwa pang sukat. Naalala ni Takamura noong dinalaw niya sa Osaka si Sendo upang tulungan sa preparasyon. Nadidismaya siya sa nangyayari. Biglang isang kanang suntok ulit sa champion ang nagpatigil sa opensa ni Sendo. Lumipad pa atras ang ulo nito at talsikan ulit ang dugo sa ring. Napunta ang panel kay Takamura at may tanong sa isip nito habang pabagsak ang katawan ni Sendo sa canvas sa pangalawang pagkakataon. Umakyat ka ba sa ring kasama si Ricardo na bilang isang tao? Ito na ba ang linyang sinasabi noon ni Takamura na pagitan ng mga tao at pagiging halimaw? Mala ghost fighter ang mentalidad. At dito na natatapos ang chapter mga kaibigan, also break next week. Matinding cliffhanger na naman po ang binigay sa atin ni George Morikawa. Pero bago tayo magtapos, ito po yung schedule na nakalap natin sa Reddit. Matagal-tagal na walang bagong chapter kaya baka this week na ako magsingit ng bagong series pang relief. If naka-break ang main series natin, shout out pala sa mga viewers natin. Patuloy lang pong mag-comment at may chance maisama sa susunod na content. Please like, share, and subscribe. Take care po, and God bless.